ganito lang pala kami mag-undocking sa domestic kapag ready na yung pupa at proa. Slakan lang mo muna yung angkla mo para hindi didikit yung ano pupa. Kapag naka-slack na yan sa area mo na lubid lahat sa pupa, stern line, tapos spring line, tapos bira yung headline mo, bubuka mo yan siya. Tapos permi mo lang yung ano mo, yung spring mo sa forward. Pagbuka na yan, dandahan kayang bira. Pero bago pala ako magsimula, yan ko pala ito, baka yung triangle na to. Yun ang basic nga foundation ba o basic principles na yan. Dito sa domestic lang to, sa inter-island, para sa maliliit na barko katulad namin. Pero kapag eksperto ka na, skip mo lang yung video na to. Una talaga, gamit ka ng angkla. Yun ang angkla kasi nagsisilbi mong bow thruster, nagsisilbi mong tugboat, o kaya yung nagsisilbi mong piloto kapag gamit ka ng angkla. Medyo kapag gamit ka dyan, medyo mataas na yung maneuvering skills mo yan. Alam mo lang kung anong direction ng angkla, pagbira mo, slack. Tapos ito yung rudder. Nasabi ko na yung dating video ko, maraming klase ng rudder. May single screw, may twin screw, may right-handed, may left-handed, may fixed pitch propeller, may CPP. Madami yan. Yung sa last na video ko, nasabi ko yung mga rudder, yung ibang propeller, klaseng propeller. Tapos ito naman yung rudder dito sa kabila, kaya triangle to. Itong yung basic principles niya. Yung rudder, gamit ka talaga yung rudder, kaya partner talaga itong tatlo na to. Ito yung sa basic sa ship handling ba. Yung rudder, gamit yung hard talaga sa akin kapag magmanyobrada ako, para ma-less yung halimbawa hard starboard mo, ganyan yan, o 40 degrees mo, para ma-less mo lang yung pag-abanti. Kasi kapag nasa 30 lang siya abanti, kasi yung barko kaya hard mo para maka-swing siya, maka-pivot siya. Kaya gamit ako ng 40 ganyan, lalo na maliit yung maneuvering space. Balik naman tayo ngayon dito. Kapag ready na lahat, yung forward na area mo lang yung spring mo. Pag area na yung spring mo sa lahat ng pupa o stern line, birahin mo lang yung headline, pero nakaslack lang yung kadina mo para hindi ka didikitan ulit. Tapos kapag nakabuka na yan, ilang degrees lang, malapit na didikit siya ba. Pagkabuka yan, yun pala, wala tayong tugboat dito walang tugboat tayo dito, walang pilot, gamit lang tayo ng angkla. Tapos wala din itong bow thruster Ito yung palaging ginagamit namin, proven and tested na to, base lang to sa experience, sa actual. Hindi mo to makita, siguro iwan ko kung mayroon na ba sa mga simulator na gagamit ka ng angkla, kasi yung ibang simulator gagamit kasi ng dalawang tugboat. Yun, balik tayo. Baka nagtaka kayo bakit pinabuka ko yung pupa Sinadya ko yung pabuka yung pupa para meron pa tayong time nga makagamit ng rudder o makina. Kasi kapag nakaganyan yan, bira mo ng angkla, diretso dikit yung pupa mo yan sa pantalan. Kaya binuka ko muna. Kaya pagbuka mo, nakabira headline, pero may spring, ganyan na siya, mga ilang degrees lang, mga 15, ganyan, more or less. Tapos naka-ready na yung rudder mo, naka-hard starboard na yan. I-hard starboard mo talaga yan para hindi abante yung barko, naka 40 degrees ganyan. Halos naka 90 degrees na siya, ganyan ba. Mga 40 yung niya. Tapos dito may flaps kasi yan, kasi kanya-kanya diskarte, kanya-kanya yung maneuvering. Para lang to sa maliliit na barko katulad namin. Pala kami, right-handed fixed pitch propeller. Kapag yun, naka hard starboard na, tapos naka-slack mo yung kadina, pagbira na ng kadina na yan, area mo na yung headline. Pagbira yan, gaganyan na siya. Kaya may time kapag gagamit ng makina, hard starboard mo, tapos pitik lang ka ahead, gaganyan mo yan siya. Pag pitik mo ahead, yung hindi ka babalik yung pupa mo, kaya tuloy-tuloy lang yan yung pagbira mo ng kadina. Pero kapag malakas yung salida ng kadina mo, palakas yung ganyan niya, swing niya, kasi bibira mo yan siya dito. Wala mang tugboat dito na magbibira dito, wala mang tugboat, balik kadina mo lang yan. Yung gagawin mo, islakan mo lang yung kadina mo. Para ka muna, o kaya hold on ka muna. Kadina, wala pala tayong hangin walang current, para walang normal lang, wala tayong current, hindi natin isali yung hangin tapos yung water current. Balik tayo, tapos yan, kapag malakas yung ganyan niya, pagbira mo yung kadina, malakas siya, kahit naka hard starboard ka na, dead slow ahead, malakas siya, ganyan talaga siya. Para muna yung pagbira ng kadina. Tapos hard port rudder ka naman, ipivot mo muna siya, dead slow astern, ganyan muna siya, dead slow astern, atras siya. Tapos kapag nakaano na siya, medyo bumalik na siya, hindi na siya babalik sa
bira ka na naman kadina. Pero kapag malakas pa rin yung kadina, pabalik yung pupa mo kahit naka hard starboard ka, dead slow ahead para lalayo naman yung pupa mo, islakan mo lang ulit. Slack mo yung kadina. Unlocking pala to, islakan mo yung kadina. Pag slack ng kadina para makapivot lang yung pupa mo ba, dead slow ahead, hard starboard, tapos slack mo kadina para makaganyan siya. Kasi kapag tuloy-tuloy kabirat, gaganyan kasi yung pupa mo. Kaya slackan mo kapag nakaslack na, ganyan na. Dito kami, nahulog kami mga 2 shackle, 3 shackle, ganyan lang. Kapag nakaslack na, nakapivot na siya, nakaganyan na siya, tuloy na muna yung bira ng kadina. Tapos midship mo, rudder mo na yan, hanggang nagbira-bira ka. Pag bira mo yan, mga 1 shackle na lang, naiwan na lang, babalik ba niya siya, gaganyan naman siya. Kasi kung saan yung bira, dapat siya bira dito, babalik yan siya, gaganyan, ganyan, ganyan. Tapos kapag mga half shackle na lang siya, ano mo talaga kung direksyon ng kadina dito, dapat alam mo yung direksyon ng kadina. 9 o'clock, 9 o'clock ba, 8 o'clock, 7 o'clock, or tight, or ano, yung slack, dapat alam mo. Tapos kapag naka mga 1 shackle na half shackle, nakaganyan na, dandahan mo lang i-drag, ganyan ba. Ako gagamit man ako kasi ano man to, kaya yung right-handed man to, kapag atras ka, gaganyan ka man. Para males lang yung pagganyan mo, i-hard starboard ko man yan. Tapos, i-drag mo lang, dandahan yung kadina. Depende yan sa ilalim ng yung tubig, half shackle na mga ganyan, pwede mo na i-drag. Bali, kapag gamit ka ng kadina, kapag magtisar yung kadina, males yung well effect ng barko, yung transverse thrust niya, males. Imbes kapag atras ka, kung wala kang kadina, gaganyan yung barko, gaganyan, malakas, imikot. Pag atras mo, dead slow astern, tapos gaganyan siya. Pero kapag may kadina ka pa, parang i-straight lang yung takbo niya, yan ang kagandahan ng kadina. Males yung niya, yung wheel effect niya, yung sa transverse thrust niya, gaganyan yan. Pag drag mo, half shackle lang, i-drag mo yung kadina, dag. Tapos kapag maangat na yung kadina, hard port rudder ka naman, dead slow ahead, dag. Kapag makita na yung kadina, abante ka naman, midship rudder. Pag midship na rudder na, ganyan ka hanggang malabas ka dito sa breakwater. Yung LAN, maraming salamat. God bless.